Ating lubos na kilalanin ang naging buhay ng ama na Angel Locsin na si Angel Colmenares. Kamakailan ay pumanaw na sa edad na 98, a supportive and loving father. Si Angel Colmenares ay hindi lamang isang mapagmahal na ama, kundi isa ring dedicated swimming coach sa kanyang anak na si Angel Locsin. Bago pa man siya naging coach na kanyang anak, si Mr. Colmenares mismo ay isang mahusay na atleta. Bahagi siya ng Philippine team na nag-uwi ng bronze medal sa 4x200-meter freestyle relay sa 1954 Asian Games na ginanap dito mismo sa Pilipinas. Noong kanyang kabataan, talay na niyang disiplina at determinasyon na kalaunan na ipapasa niya sa kanyang anak. Sa isang panayam noon sa The Buzz, ibinahagi ni Mr. Colmenares kung paano niya sinanay si Angel sa swimming. Ayon sa kanya, nagsimula niyang ituro ang mga pangunahing teknik sa paglangoy kay Angel hanggang sa maging pambato ito sa mga kompetisyon. Sa murang edad na 11, naging national champion si Angel at nakilala sa larangan ng swimming. Hindi lamang sa loob ng bansa, nagningning ang talento ni Angel sa swimming. Lumahok siya sa Hong Kong International Age Group Meet kung saan nag-uwi siya ng 2 silver at 1 bronze medal. Para kay Mr. Colmenares, ito ay napakalaking karangalan hindi lamang para kay Angel, kundi para rin sa kanilang pamilya. Anya, lubos sa kanyang kasiyahan at hindi niya inakalang maaabot ni Angel ang ganitong tagumpay sa buhay. Isa sa mga pinakamaganda patangian ni Angel ayon sa kanya ay ang pagiging marunong makisama at pagiging bukas palad. Dahil dito, minahal siya ng lahat. Bilang isang ama, hindi lamang pisikal na kakayahan ang nais ipasa ni Mr. Colmenares kay Angel, kundi pati ang mga mahahalagang aral sa buhay. Palagi niyang pinapalalahanan ang anak na patuloy na i-improve ang sarili at maging bukas sa ibang oportunidad gaya ng paninegosyo. Alam niya kasing walang kasiguruhan sa mundo ng showbiz, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng ibang pinagkahabalahan para sa mas matatag na kinabukasan. Isa pang mahalagang leksyon ay tinuro ni Mr. Colmenares kay Angel ay ang kahalagahan ng kalusugan at kasiyahan sa simpleng pamumuhay. Ayon sa kanya, hindi pera ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Naniniwala siya na kahit sapat lang ang pera, maaaring makamit ang tunay na kaligayahan, mas kaunti ang problema at mas mahalaga ang kalusugan. Dahil dito, sinisigurado ni Angel na nagalaan siya ng oras para alagaan ang sarili at panatilihin ang balanseng pamumuhay sa kabila ng kanyang abalang showbiz career. Samantala, ibinahagi rin ni Mr. Colmenares na lubos na pinahahalagahan ang kanyang naging buhay na itinuturing niyang kasiyasiya at makabuluhan. Sa pagbabalik tanaw, naalala niya ang kanyang kabataan noong sumiklab ang Worldwide 2. 13 years old siya nang dumaong ang mga sandalong Japanese sa Iloilo. Bilang bunsong anak sa 11 magkakapatid, 3 babae at 8 lalaki, hindi nila naiwasang makaramdam ng takot. Pamahaligtas, nagkubli sila sa isang kuweba sa bundok habang nananalangin na matapos ang kaguluhan. Ayon sa kanya, inukupa ng mga Japanese ang kanilang bahay sa Guimaras at ginawang garrison. Sa kabila nito, hindi ito sinunog ng mga sundalo, taliwas sa karaniwang ginagawa nila sa mga bahay na kanilang iniiwan. Naniniwala si Mr. Colmenares na ang kanilang pakikipagkaibigan sa mga sundalo ang nagligtas sa kanilang tahanan, isang pambihirang pangyayari na nagpapatunay sa katatagan at lakas ng loob ng kanilang pamilya sa gitna ng digmaan. A blindness that did not become a hindrance in defending his daughter. Hindi rin sa halaman ng publiko ang malalim na pagmamahal ni Angel sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang amang si Angel. Sa kabila ng ningling na kanyang bituin sa industriya ng showbiz, may isang bahagi na kanyang buhay na patuloy na pinagdaraanan, ang pagkabulag na kanyang ama. Noong 2007 sa isang panayam sa The Buzz, ikinwento ni Mr. Colmenares kung paano siya napaalalahanan ng kanyang anak tungkol sa posibilidad ng isang eye surgery na maaaring makapagbigay liwanag muli sa kanyang paningin. Tuwang-tuwa si Angel sa pag-asa na baka sakaling mabawi pa ng kanyang ama ang nakayahang makakita
upang masaksihan nito ang kanyang mga tagumpay sa telebisyon at pelikula. Wala pag-aalinlangan at ipinaschedule ang kanyang ama sa St. Luke's Hospital para suriin ang mata nito at alamin kung maaari pa itong malunasan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa angkop sa kondisyon ng mata ni Mr. Colmenares ang bagong teknolohiya sa panahon yun. Labis ito ikinalungkot ni Angel. Naiyak siya sa pagkakataong makita sana siya ng kanyang ama na natatagumpay sa kanyang piniling larangan. Subalit sa kabila nito, hindi binabayaan ni Mr. Colmenares ang malugmok si Angel sa lungkot. Sa halip, pinalakas niya ang loob ng anak at sinabing masaya na siya sa kasalukuyang kalagayan, lalo na't patuloy ang pag-angat ni Angel sa kanyang karera. Para sa kanya, sapat nang nararamdaman niya ang pagmamahal at dedikasyon ng kanyang anak. Bukod sa kanilang personal na laban, dumaan din si Angel sa mga kontrobersya tungkol sa kanyang palipat mula GMA7 patungong ABS-CBN. Marami ang bumatikos kay Angel, sinasabing ingrata siya sa network ang ibigay daan sa kanyang pasikatan. Ngunit matatagipil tanggol ni Mr. Colmenares sa kanyang anak. Anya, natapos na ang kontrata ni Angel sa GMA at wala siyang nilabag na kasunduan. Alam niya ibinigay ni Angel ang kanyang pinakamahusay na serbisyo sa network at walang bahit pagtataksil ang desisyon nito maghanap ng bagong oportunidad. Paliwanag ni Mr. Colmenares, may mutual na benepisyo sa pagitan ni Angel at GMA habang lumalago ang talento ng kanyang anak, malaki rin daw na itulong ito sa tagumpay ng network. Sa loob ng 5 taon, walang tigil ang pagsisikap ni Angel na magbigay ng kalidad na entertainment sa mga manonood. Hindi rin totoo ang mga akusasyong walang utang na loob si Angel. Mariing idiniin ni Mr. Colmenares na lubos ang pasasalamat ng kanyang anak sa GMA at kinikilala nito ang malaking patalang network sa kanyang tagumpay. Sinabi ni Mr. Colmenares sa pabor siya sa paglipat ni Angel noon sa ABS-CBN. Isa sa mga dahilan nito ay mas maayos at well-defined na schedule ng network para sa kanilang mga talents. Dahil dito, magkakaroon si Angel ng oras para sa ibang bagay na gusto niyang gawin, kabilang na pag-aalaga sa kanyang ama. Alam ni Angel at tumatanda na si Mr. Colmenares at nais ay makapaglaan ng mas maraming oras upang makasama ito sa mga natitirang taon nito. Angel Colmenares, Blessed Angel and Neil's Love. Noong 2021 ay pasalamat si Angel sa mga nagdasal para sa kanyang ama, isang araw matapos yung kumpirmahin na nagpositibo ito sa COVID. Inanunsyo ni Angel ang diagnosis ng kanyang ama sa Instagram noong September 12, 2021. Ramdam ni Angel ang matinding kalungkutan at panghihina sa mga araw na yon. Inilahad niya ang hilat ng sitwasyon ng kanyang ama at nagkaroon nito ng COVID sa edad na 94, bulag at nasa hindi pamilyar na lugar. Lalo pang pinabibigat ang kanyang kalagayan. Sa isang larabang ibinahagi ni Angel, makikitang isinakay sa ambulansya ang kanyang ama, isang tagpo na nagpapatuloy sa bigat ng kanilang pinagdaanan. Sa gitna ng pagsubok na patando ni Angel kung gaano kahirap ang laban ng bawat isa noong pandemya. Bagamat lahat ay may kanya-kanyang pinagdaraanan, patigyan mas mabigat ang pagsubok para sa ilan. Noong March 5, 2022, itinampok ni Angel si Mr. Colmenares kada ng YouTube channel na asawang si Neil Arce. Sa naturang vlog, nakaka-celebrate lang noon ng kanyang ama ng 95th birthday. Pabilang tinanong ni Angel kung mayroon ba siya dating nobyo na hindi nagustuhan ito. Sa halip na sumagot, itinuro ni Angel ang hawak ng cue card kung saan napasulat ang tanong. Habang pabilang ipinahayag, nadadalawang isip siyang itanong ito. Natawa naman ang kanyang ama at sinabing wag magalit si Angel, pero ininahilan nito nakalimutan niya ang pangalan na nagdala mas magaan at masayang atmosfera sa kanilang usapan. Ilan sa mga naging kasintahan ni Angel mula sa showbiz ay sila Luis Manzano, Philia husband Oyo Soto at ang yumaong aktor na si Miko Soto. Samantala, inalam din ni Angel ang reaksyon ng ama na magpaalam si Neil bago ito na-propose noong 2019. Ang alam lang daw ni Angel ay version ni Neil na a week before Father's Day ay kinausap nito ang ama ni Angel. Sa kwento noon ni Neil, akala ni Mr. Colmenares ay business proposal ang pag-uusapan nila. Ang kapatid ni Angel si Ella ay bigay linaw na marriage proposal ang pakay ni Neil. Happy naman daw si Mr. Colmenares na tagpuan ni Angel ang taong nakalaan para rito. Sa tanong ni Angel tungkol sa aral ng pag-ibig, ibinaalala ng kanyang ama ang kahalagahan ng pagiging masaya sa buhay, mag-asawa at pag-aalaga
sa isa't isa araw-araw at ang pagtataguyod kay Kristo bilang sentro ng kanilang buhay. Yun din ang naging huling pagkakataong nasilayan ng publiko si Angel Colmenares. Sa kanyang pagpanaw kamakailan, marami ang umaasa na muling masisilayan si Angel, lalo't pinilit ito mag-focus sa kanyang pribadong buhay. Nakikiusap naman ng pamilya ng pumanaw na igala ang kanilang privacy kasabay ng kanilang pasasalamat sa mga nagpaabot ng pakikiramay at pagdadalamhati.